Hi guys, good evening, good morning, good afternoon kung saan man po kayo ngayon. So ngayon po, meron lang po akong gustong, actually yung front row ko dyan, wrong spelling ha. Meron lang po akong gustong iparating sa inyo at ipaalam sa inyo. Ito nagtatanong lang, disclaimer lang, hindi po ako gumagawa ng fake news dito, nagtatanong lang po ako. Bukod sa front row, may sasakyang negosyo. Alam ba ng Manilenyo ito? Nakita nyo po, sa aking thumbnail ngayon, si Yorme, tapos may logo, no? Ayan may logo sa taas ng screen, sa gitna nila dalawa. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng logo na yan? Yan po ay Maserati. Maserati sports car or Maserati's car. No? Ano yan? Maserati brand. Kaya pala, no? Hindi ba bukod sa front row may sasakyang negosyo pala itong si Iskam Bersosa. Hindi ba kayo nagtaka? Hindi ba kaya dahilan kung bakit pumasok at gustong maging mayor ng Maynila si Iskam Bersosa or si Iskam Boy? Hindi ba dahil gusto niyang ipasok sa City of Manila ang negosyo niyang Maserati car? Kasi actually sa Manila wala pang Maserati store. Take note, in City of Manila in City of Manila wala pang Maserati store. Meron mang store sa San Juan and sa EDSA. Sa San Juan City lang, sa lugar ni Mayor Francis Zamora and sa EDSA. Pero sa City of Manila, wala pong Maserati. Hindi ba kaya dahil tumakbong mayor itong si Iskam Bersosa, hindi ba kaya dahil tumakbo siya para pasukan niya ng Maserati store ang Manila? At bukod dyan, pag pinasukan niya ng Maserati store, malay natin baka hindi na magbayad ng tax. Kasi actually ang Maserati is a luxury car na kung saan medyo mahal po ang tax na bayad ng Maserati. Diba? Pag sinabi nating Maserati, Lamborghini, hindi ko okay lang to. Maserati, Lamborghini, McLaren, Bugatti. Ibig sabihin yan, mahal po ang bayad ng mga tax na yan. Na mga sasakyan na yung mga luxury cars niyan. So ngayon, pag pinasok mo yan sa City of Manila, tapos ikaw pa yung mayor, malamang sa malamang, malaking discount. May possibility pa doon na hindi ka magbayad ng tax. Bakit? Mayor ka negosyo mo yan Kaya nga sabi ko sa inyo anong rason kung bakit pumasok pagka-mayor sa Maynila si Iskam Boy, hindi ba dahil sa negosyo or dahil sa tao? Kasi actually ako si Yorme subok na. Si Yorme alam natin. Si Yorme pumasok sa politiko, walang negosyo. Pumasok sa politiko, walang pinoprotektahang negosyo. Trabaho lang. Ngayon, baka Manilenyo mabudol kayo, maloko kayo, ma-spam kayo. Kaya po siguro, nagtatanong lang, disclaimer, hindi ba dahil sa meron siyang Maserati na negosyo or luxury car, kaya siya pumasok pagka-mayor ng Maynila para saan? Kasi malaki po ang tax niyan. Panginoon Diyos Ama, malaki po ang babayarang tax nung sasakyan na yan. Luxury car po yan, negosyo pa. Ilang cars na luxury na Maserati brand ang ipasok niya at ilan din pong milyon ang taxes niyan. Kaya ngayon mga Manilenyo, alamin ninyong mabuti. Mag-isip-isip kayong mabuti. Huwag kayong magpaloko, magpauto at magpalinlang sa pinagmimigay niyang dilata or ayuda. Kasi ang kapalit niyan, malaking tax ang mawawala sa Maynila kapag pinasok niya ang Maserati brand ng luxury car.
Yun ang katotohanan. Hindi nyo ba alam na pag pinasok niya ang luxury car na negosyo niyang yan, kapag hindi siya magbayad ng tamang tax or buwis, malaking mawawala sa Maynila. Bakit? Marami siyang mabenta. Paano kung hindi siya magbabayad ng ayos ng tax? Marami siyang kinita, wala namang kinita ang Maynila. Bakit? Biruin mo, kung ako negosyante, syempre papasok ako pagka mayor. Syempre billion ang halaga niyan. Pag pinasok mo sa Manila yan, malaking tax yan. Isang sasakyan lang na Maserati, ilang milyon na yan. Magkano ang tax niyan? 'Di ba? Ngayon, hindi ba kaya yan ang dahilan kaya pumasok siya pagka mayor? Dahil sa negosyong sasakyan. Bukod sa front row, hindi row na hilaw yan ha. Front row, may sasakyang negosyo. Alam ba ng Manilenyo ito? Malaki po ang mawawala sa Manila pag napasok ang luxury cars na negosyo na yan. Bakit? Sino pang sisilip sa kanya kung siya na ang mayor? Si Alice Go nga, sabi ko nga sa inyo kamakailan lang, hindi ba mag-ala Alice Go si Sam Bersosa? Si Alice Go anong ginawa? Nag-mayor kasi may negosyong pogo. Para mahirap alamin, para mahirap mabuko, mag-mayor ka. Bakit? Matatakot ang taong mag-CI, matatakot ang taong mag-imbestiga. Bakit? Mayor ang may-ari. Powerful ang mayor. So ngayon, kapag si Spam Boy naging mayor ng Maynila, lusot-lusot na yan. Pasok na pasok ang negosyo niyang yan. Magbayad man siya ng tax o hindi. Kasi mayor naman siya. Pwede naman niya ilagay doon, taxpayer siya. Mayor siya eh. Pwede naman niya doktorin yun. Bakit? Makapangyarihan ka. Mayor ka eh. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, bukod sa front row na networking, may sasakyan pang negosyo. Alam ba ng Manilenyo to? O kaya mga taga Maynila, i-research nyo po. Spam Boy, Maserati brand car business. Siya po ang kauna-unahan na nag-open ng Maserati car store sa Pilipinas. Malaki ang tax niyan. At take note, merong Maserati store nasa San Juan lang at sa EDSA, wala pa sa Maynila. Kaya malayo na hindi mangyari yan na kapag maging mayor ng Maynila yan, pasok sa banga ang Maserati store sa Manila. Ang tanong ngayon, magbabayad ba ng tamang tax yan? Mayor ka na. Kung sakali magbabayad ka pa ba? Kaya sabi ko sa inyo, hindi tumakbo si Spam Boy para sa Manilenyo. Tumakbo siya dahil sa negosyo. Yan ang katotohanan. Kaya mga taga Maynila, mga Manilenyo, gumising kayo sa katotohanan. Yan ang rason kung bakit pumasok siya sa politiko at tumakbong pagka-mayor. Gusto niyang pasukan ng Maserati car o luxury car store ang Maynila. Aminin niya man o sa hindi, pinapangunahan ko na, hindi to paninira. Wala pa pong Maserati store sa City of Maynila. Sa San Juan pa lamang at sa EDSA. So yun lamang po yung aking vlog ngayon. Manilenyo, gising po, hindi po yan paninira. Nagwa-warning lang na kapag pumasok sa Maynila yan, hindi ko lang sure kung magbabayad ng tamang tax yan. Pero pag naging mayor ng Maynila yan, automatically 150% magbubukas ng Maserati store sa City of Manila yan. Pumasok naman kasi yan pag sa politiko para sa negosyo, hindi para sa tao, hindi para sa Manilenyo. Huwag na tayong tanga, huwag na tayong bobo. Ako na mismo nagsabi, hindi to paninira. Kaya siya pumasok pagka mayor, hindi para sa Manilenyo,
para sa negosyo. Yun po ang katotohanan. So hindi ko na po masyadong habaan mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa Manileño, Iskonians, God first. Mapagmatsyag, mapagpanuri at mapagmasid. And I thank you.